Welcome mga papa. Tapos si Ingo, kasama pa rin natin, ang birthday boy. Walang iba kundi si Tristan Ting. Uy, happy birthday to me nga pala. Hindi, ito. Alam mo, gusto ko lang magpasalamat sa sa mga Redditors. Redditors ba yung tawag sa mga nagre-Reddit? Mga Redditors. O yan, Redditors. Kasi may 500 Reddit members na tayo dun sa Reddit. Ano tawag dun sa Reddit page? Anong tawag dun? Reddit. Tatayhood. Subgroup. Sa subgroup Ayun. natin. Reddit Subreddit. subgroup. Yan, sa Reddit subgroup natin. Umabot na tayo ng 500 anong tawag doon? 500 Members. 500 members. members. Yan. Oo. Tsaka medyo recently, ang active ng Reddit eh. So, speaking Sakto of... pa nga sa birthday mo eh. Oo, saktong-sakto pa sa birthday ko. Naka 500 tayo ng Salamat sa mga nag-follow. Tsaka sana, yung mga kung hindi pa kayo kung nagpo-follow lang kayo sa Konichi Mates, follow rin kayo sa mag-follow rin kayo sa Tatayud Podcast. Tsaka makinig din kayo ng Tatayud Podcast dahil pag nabitin kayo sa Konichi Mates, pwede rin kayo makinig dito. Hindi lang naman puro parenting yung pinag-uusapan namin dito eh. Karamihan din dito, pinagkukwentuhan din namin. Para alam nila, i-intro ko na para alam nyo lang, hindi lang naman to para sa mga parents. Baka kasi yung iba, iniisip nila, pang tatay lang yan, boring yan, pang magulang yan, wala nga kaming anak eh. Hindi, minsan may mga episode kami dito na tungkol sa mga relasyon, tungkol sa mga chismis. So, mas mature lang ng konti mas seryoso lang ng konti yung mga pinag-uusapan namin dito. Konti lang. Yun. Konti Pe- lang. Pero ayun nga, Chismisan lang. dahil nga naka 500 tayo na members do sa subreddit natin, iano natin para to show appreciation, magbabasa tayo dun sa hindi pala babasahin. Ang maging topic natin ngayon ay yung isa sa mga um, pinost dun sa subreddit natin. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung ano yung pinost na yon, punta lang kayo dun sa aming Reddit page na Ayan, nandito. Ay, nasaan na yun? nawala. Tinanggal Nawala. mo. Ayan, Ayan. Sa reddit.com. Ayan. www.reddit.com/r/tatayhoodpodcast. So, pwede kayong mag-post dyan anonymously kung meron kayong mga gustong i-share. Binabasa namin yan dito sa episode. Basahin ko na ba, Ingo? Basahin na lang natin yung context kasi sila na magbabasa ng Ay, actual sila letter. na magbabasa. Kasi meron Oo. lang dito. So, shoutout ko lang din si altruistic_rest_9450. Ang sabi niya, mga tatays, curious po ako on your take on this. Take it away, Oo. Indo. Di ayun na nga. Yung ito na yung pinaka-gist na lang nung pinost niya dahil nga kayo na magbasa dun sa subreddit namin para dumami ang views. Ang pinaka-context yan, merong 28-year-old girl, na merong 6-year relationship. Ngayon, nakipag-break na siya doon sa kanyang sa kanyang boyfriend dahil ang pinagsimulan ng asawa niya, ang pinagsimulan ng pag-aaway nila ay tungkol sa genetics, specifically kung yung possibility na magkaroon ng special needs yung anak nila. Dahil takot siya na magkaroon ng gano'n, nagkaroon ng special need na kid, especially na hindi naman daw sila mayaman. So, ito Ang ay, ano ko lang, Ingo. ayan, So, sige. bali, ano ba to? Paano ba niyang nalaman na may tendency magkaroon ng special na anak? Kasi parang lahat naman yan risky, di ba? Parang 1 out of something, di ba? 1 out of 10,000 Hmm. nagkakaroon ng Oo, anak parang bawat isa, gano'n. di ba? Parang gano'n eh. Parang lahat naman may chance yata magkaroon ng gano'n, di ba?
So, Oo, bakit saan nagro-root yung ano niya, yung yung fear, fear niya, yung anxiety niya about it? ayun. Yung ano, nanggagaling kasi yung girl dahil yung kapatid ni Guy ay may special needs. Though hindi in-specify dun sa post kung anong special needs yun, kung may yun, basta madami siya, madami, too many to mention. Also meron ding pinsan sila, yung guy, na may special needs din. So, ang nag-root dun sa fear na yun, eh, parang may lahi yata kayo na gano'n na may special needs yung mga anak. So, ayun, dun siya natakot, ayun. And Parang also medyo ang hirap ito naman pala, nito. ito pa yung background diyan. Ang isa sa mga background diyan ay pareho sila sa medical field, yun. So kaya naiintindihan niya yung genetics. Pero proven ba 'yan na, genetics yung pagkakaroon ng ano, akala ko kasi pagka matanda ka na nag-anak, um, or hindi hindi ko alam anong dahilan, eh. Kunyari, sige dun na lang tayo sa ano, sa may autism na lang dahil literal na malapit sa akin yung autism dahil dito lang si Sven, eh, sa same room. Mm. Ano, tawag dun, potentially genetics siya dahil based sa research ko din, kapag yung kunyari may ano, kunyari yun nga si Sven may autism, may parang 30% chance na yung sibling niya magkakaroon ano, autistic din. So, kumbaga nasa gene pool na siya. Eh, ayun. So, oo, madaming mga, reason, ah, madaming mga factors na puwedeng mag-push towards, yun nga, pagkakaroon ng special need kid. Pero isa din sa mga potentially at isa din sa mga talagang puwedeng maging cause is yung genetics. Pero kung yung tatanungin niyo ako kung ano yung nag-cause dun sa genetics na yun, sinasabi nila is may mutation daw, yun. Pero yun, up to ano pa yun, may study pa kailangan. Pero sure na sure, genetics yun. So nasa lahi din siya. Nasa lahi siya. Hindi ko, yeah, though, ay hindi ko na i-ano, expound. Baka madamay yung ibang lahi. Kaya nga ano, eh, kaya nga kung mapapansin niyo yung mga British, yung mga taga UK, yung yun, Hmm. sinasabi nila na ano, na dahil yung panahon nung mga Victorian era, yung mga hari at reyna, sinasabi nila na puro ano, inbred sila. Hmm. Which kung mapapansin niyo, well, partially oo, may ano, usong inbred sa kanila. Kaya medyo Pero hmm, pero yun nga inbred kasi sila, eh. So kaya nagkakaroon ng mga gano'n. oo. So, ayun, parang nagfo-fall lang siya sa genetics lang din dahil nga yun lang yung ano, yun lang yung pinaka kumbaga material mo. Kaya may possibility na either may physical deficiency siya or Mm. mental or even yun, gano'n. Pero ito nga So, kasi, 'pag inisip mo 'tong issue ni girl, matapang din siya, eh, kasi 'di ba siya yung nakipag-break? Yung sabi dun sa oo, post, eh, 'di ba, siya yung nakipag-break. Parang hindi na siya kahit mahal na mahal niya yung boyfriend niya, parang hindi na siya tungkol lang sa pagmamahal, eh. Parang more on naging wala ng question tungkol sa kung gaano niya kamahal yung boyfriend niya, eh. oo, Parang, oo naman. um, tawag dito, mas nangibabaw yung takot, Oo, tsaka yung mas nangibabaw din yung pressure
na magkaroon sila ng stable na future. Kasi nga sinabi rin Hmm, niya dun na hindi naman sila mayaman, hindi nila kayang i-afford kung sakaling magkaroon sila ng special kid. Um, hmm. Isa lang maano ko lang dito, di kung alam mong may lahi na ganyan, di mag-agree na lang kayo na siguro 'wag na lang kayong mag-anak. Iyon, 'yun. Natanong nga din ako niyan ano, eh, natanong nga din ako regarding diyan na kung alam ko daw na papaano ano daw gagawin ko 'pag, um, alam ko na ang magiging anak ko dun sa ex-wife ko is magkakaroon ng autism. Itutuloy mo pa ba yung kasal? Sabi ko, kung yun lang yung alam ko, oo, tutuloy ko pa rin pero hindi kami magkakaanak. Hindi kami mag-aanak. 'Di kayo mag-aanak. Oo, kasi ano yun, eh, um, ayokong sabihin na maging burden yung anak, pero at the same time, yung si Sven din, alam ko din na kapag nawala kami, mahihirapan din siya dahil siyempre dahil, Hmm, magulang kami, hindi niya makukuha yung same love at tsaka yung same, um basta hindi niya makukuha yung same way kung papaano namin siya alagaan sa ibang tao. mm. Pero totoo 'yan, Ingo, kasi parang ako nga hindi naman autistic yung mga anak ko. 'Pag inisip mo, ito lagi akong nababash dito, na yung sinasabi na parang pakiramdam ko daw burden yung mga anak ko. Totoo Oo. naman kasi. Hindi, I mean, totoo din naman, na parang yung pagkakaroon ng anak, napakalaki niyang responsibilidad. Oo, Ang mangyayari malaking kasi is, responsibility. um, for how many years, kakalimutan mo muna yung identity mo, eh. May point na kakalimutan mo yung identity mo, yung mga bagay na gusto mo, Hmm, yung kahit no matter how hard you try, maisasangtabi mo yung ano, yung relationship ninyong mag-asawa, eh. Dahil i i-aano niyo, ibubuhos niyo lahat dun sa ano, sa mga anak ninyo, eh. oo. And ako dun nga ako nag-struggle, kasi naisantabi, kasi nga Hmm, sabi ko nga 'di ba dati sa mga dating episode, kung sa mga yan nakakapakinig na before, dati parang medyo, may pagka-possessive ako pagdating sa gusto ko ako yung bida sa mata ni Luis, parang gano'n, eh. hmm, Na 'pag nung dumating yung mga anak ko, pati yung mga anak ko napapagselosan ko. oo. So, um, yung ano lang, na-distract ako sa comment dito ni Jamie Ah, Malditz ako Karaan. din, eh, na Spotify listen naman. inisip ko, Spotify sino listener kaya po si ako. Nady Makulangan? Kamukha pala ni Ney Dimaculangan ng Six Cycle Mice. Hahanapin namin 'yan, si Ney Dimaculangan. So sa mga kunyari ito rin sa mga, nag-comment dito, kanina si Neil Zuniga. Sabi niya na-guilty siyang mag-Patreon. Puwedeng mag-apply na graphic designer niyo kahit libre. So gawin mo, Neil Dimaculangan, gawan mo na ng meme si Ingo, ay mali pala, hindi, gawin mo sino si Neil Zuniga. Gawan mo na ng ano, ng meme si Ingo para sa episode na 'to, na si Ney Dimaculangan. So yun na Ah, yun. pogi pala si Nady Makulangan nung Na bata-bata. medyo pumalakpak tenga ni Ingo, Oo. ano Pero hindi ko Jamie, lang alam kung nung batang Nady Makulangan o yung current na Nady okey na yan Makulangan? kasi dito nga may nag-comment dito, pagbibigyan na natin si Jeremiah Escaño. Happy birthday, Alan Kay ng tatayod. O salamat Jeremiah Escaño. Okey na si Ney Ayos. Dimaculangan kaysa naman si Alan Kay. Ginawa mo pa akong bakla, Jeremiah Escaño. Mema ka lang, tangina mo. So hindi, yun nga, parang ano lang, Balik tayo. balik tayo, serious na ulit. So ano lang, mahirap din, kasi yun nga, ako para sa'kin, hindi mo naman kailangang iwan yung taong mahal mo, eh. Hmm, Hindi naman dun natatapos yung lahat, na sabihin mo na, ano tawag dito, na, kasi baka puwede tayong magkaanak na autistic, eh.
O Oo. edi puwedeng 'wag na lang kayo mag-anak, pero at least you still have each other. Kasi kagaya ng Mm. description niya dun sa yung pinost sa Reddit na parang mahal na mahal ko yung boyfriend ko. And hindi Oo. mo masisisi si boyfriend na binlock siya and wala ng inano, siyempre Oo, putya na-hurt talaga. mati na-hurt yun. Tsaka siyempre nagkaroon ng insecurity yun kasi parang ano, ano na lang yung mararamdaman niya kasi hindi niya yun kasalanan, wala siyang ginawang Oo, kasalanan. It exactly, just so exactly. happens na he was dealt that card na yung pamilya ko may lahi na 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 autistic, may special, oo. na may special, na hindi naman din tayo sure na um, na magiging special yung anak ninyo. 30% chance. So, may 70% pa rin na maging normal lang yung mga bata. Oo. And yun nga, baka ayaw lang din niyang i-risk siguro. Hmm. And yun nga, mahirap din, kagaya nung ako, yung ine-explain mo sa'kin, Igo, yung bayad pa lang sa mga ano yun, OT? OT ba Oo, yun? sa mga therapist. Sa mga therapist. Yun, yung mga therapist, mahal na, tas pipila ka pa, Mm. So, mahirap din. Pero ayun nga, um, pagdating sa ano, sa mga conflicts na 'yan, katulad ng sinabi mo, um, katulad ng sinabi mo kanina may dalawang risk. Isa yung genetic risk kasi nga potentially may lahi talaga yung lalaki. Tapos second would be yung financial stability katulad ng sinabi mo din kanina na ano siya, mahal talaga siya. Ngayon, siguro diyan din papasok na actually do'n nga ako nagtataka, na dahil sinabi ni girl na pareho silang nasa medical field, puwede naman sila magpa-check sa genetic screening. Pero 'yun, hindi ko lang sure kung ano yung Meron bang gano'n? Yun nga, eto yan sinabi mo, Igo. Meron bang gano'n 'pag nagpa-check ka ng genetic screening, sasabihin ba nila na ano yun, ah, hmm, na, na 'pag nag-anak kayo eto 99% chance na autistic 'to. na autistic or 99% chance normal yan? Alam ko may mga bagay na kaya nilang i-screen. Pero yung pagkakaroon ng autism parang hindi yata. Makikita lang nila kung merong mga congenital heart failure, mahina ang baga, or isa lang yung paa, mga gano'n. Alam ko Hmm. limited lang yung kaya nilang i-screen for now. So Pero ako may may risk. ay sorry, Hmm. go. Sabi ko lang, so may risk pa rin talaga. Ako meron akong pinsan, yung anak niya, dalawa yung anak niya. Yung isa normal, yung isa may Down syndrome. Hmm. Yung panganay niyang anak, parang 22 na yata yun ngayon, yung panganay niyang anak. Ano, as in matalino, tapos, athletic, Hmm. tas gwapings. Tapos total opposite yung pangalawa. Yung Eh, pangalawa ano, yung may Down syndrome tas mahina Oo. yung katawan and all. Naisip ko naman baka naman dahil nagkaanak sila, ilang taon na ba si kuya? Pero ano siya, parang 50 plus, mas matanda siya sa'kin ng mga 8 years. Hmm. O tas 21 yung anak niya. So, parang mga 30s lang nung nagkaanak siya. Oo. Pero hindi naman dahil matanda siya, hindi pa naman matanda yun, yung 30s. Hindi ko alam kung matanda ba yung asawa niya, pero baka may Pero lahi din kami baka may lahi na or nataon lang. ano ba 'yan, ano ba talaga 'yan? Eto sa mga nakikinig, puwede niyo bang kung may mga nakikinig dito na ano ba 'yan, it's either minsan ba talagang nagkakataon lang na yung na nakulangan sa vitamins or sobra sa folic acid or kung ano man or na X-ray ba habang buntis o talagang kasi hindi ako masyadong convinced about na lahi-lahi, Ewan ko wala pang yun nga, wala pa nung Wala namang panahon na study ano, tungkol diyan, wala pa kasi hindi din nila ma-determine. Yung nga din yung nakaka-frustrate nung mga first few months na na-diagnose talaga si Sven. Kaya ko sinabing talaga kasi may pre-diagnosis siya
na ginawa before siya na-diagnose na autistic. So yung talaga na yun is yung talagang confirmed na talaga, confirmed. So, Yun ba yung um, genetic global global something developmental delay. yon global developmental Oo. delay? I-GGDD muna yung bata before sila meaning yung developmental pedia, before sila talagang sabihin na, autistic yung anak mo. Kaya, may speech delay lang siya. So, ang ano diyan, siguro ang hirap lang din diyan dahil wala pa ngang concrete na proof kung ano ba yung nagko-cause sa autism. Kaya for like parents like me, nung time na na-diagnose kasi si Sven ng autism, for parents like me, naghahanap kami ng sisisihin. Either sisisihin namin sarili namin, sisisihin namin yung nagkulang ba kami sa pagpapa-check up, sa vitamins, sa kinakain. Yun, naghahanap kami ng sisisihin. Wala kaming masisi na concrete eh. Puro speculation eh. Kasi kung sisihin namin yung diet o kaya yung vitamins or yung pagpapa-check up, parang ang iniisip ko, yung mga taong grasa nga, yung mga tao nga na nasa Hmm, kalsada lang eh, normal naman yung wala namang autism yung mga anak nila. Yun. Bakit yung mga middle class yung meron? So talagang hindi mo talaga pipin down kumbaga kung saan ano ba talaga yung cause. Ang sinasabi lang talaga sa mga nababasa ko, mutation siya. Isa sa mga proof diyan ay merong isang mutation na pangalan um, nakalimutan ko. Yung folic acid receptor na nag-mutate. So sa mga closely, na binabantayan yung mga misis o kaya kayo mga misis, 'di ba yung folic acid yung isa sa mga supplement na binibigay ng doktor or ni-recommend ng mga doktor para sa brain development ng bata. Ngayon hmm. yung mutation na yon is nire-reject niya yung folic acid na yon. So imbis na nakapag-develop ng properly yung utak, hindi siya nakapag-develop as Kung yung ano yung dapat expected. na Oo. Kaya yung mga may ganong klaseng mutation, hinahabol nila through folic acid supplement na hindi basta-basta folic acid. May folic acid, parang may dalawang types of folic acid silang pinapainom eh. Pero yung isa sa mga pinapainom nila is yung methylfolate which is mas madaling ma-absorb ng katawan. Hindi pero to yun nga, medical advice guys ito lang yung o hindi, nababasa pero ko lang. yun nga, ang dami kasing mga pinapainom 'pag buntis, eh, pero nung unang panahon naman wala naman yang iniinom na ganyan, eh. Exactly. So, Either, yun, oo. wala, parang ako naisip alam ko dito, yung mga nagbubuntis dito walang mga ganyan, eh. Yung Walang mga mga tsaka hindi yung prenatal, no? walang pati yung mga check-up ng mga bata, Oo. yung pedya, hindi masyadong ano, eh, wala. Eh, 'di ba naoperahan nga ako, hindi ako pinauwian ng antibiotic, wala, Oo, nagkasakit ka infection tuloy tuloy. ako. Hayop. Parang sabi nila dapat yung normal na antibodies lang ng katawan mo 'yan, eh, yun pala malamang siyempre laki ako ng Pilipinas, laking antibiotic 'to 'pag may sugat. So, Oo. na-immune na yung katawan mo sa ano, hindi na so, puwedeng Hindi na nag-mutate ng gumagana yung 'di ba? antibodies mo. Oo, kasi nga sa'tin normal yun, eh, 'pag may sugat ka o mag-antibiotic ka, hindi nga kailangan ng reseta yan, eh, bibilhin mo lang Oo, over the penicillin counter, yung eh. kaya tayo nagkaroon ng immunity sa antibiotics dahil 'Di ba? penicillin Penicillin nabibili sa tablet, sari-sari store, eh. bibilhin mo lang yun. So, puwedeng baka gano'n din. Eto basahin ko lang yung comment dito ni Julius PC. Sabi niya, "We can't blame the girl. Love alone can't justify everything." Wow, Oo, love can keep us alive. or puwede rin puwedeng other way around din 'yan na parang love can ano, can be the way. Puwede ring baka lang naisip ko hindi niya gano'n sinasabi niya dun sa post na mahal niya yung boyfriend ko, bla, 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 pero baka hindi niya gano'n kamahal. Hindi niya kayang mahal niya pero hindi niya siguro kayang i-ano, Hindi pa gano'n. hindi gano'n ka na to the point na sige kahit magkaanak tayo na autistic, okey lang.
basta magkasama tayo. Siguro gano'n. Kasi sabi rin ni Julius, sabi pa niya, hindi lang natakot si girl about sa future nila together and risk na chance magkaroon ng anak na may special needs, pati ang future ng kapatid niya kung mawala na mga mag-aalaga sa kapatid niya, like parents nila. Yung burden responsibilities ay malamang mapupunta sa BF in the future. Oh, which Ito is mes tama naman. totoo din, totoo. Pero ang hirap ding mag-ano dito, na, um, para kasing ewan ko, parang ako sa'kin kasi kung kunyari alam mong gano'n, eh, 'di 'wag kayong mag-anak. Kagaya nga ito, alam ko nabanggit itong sinasabi nito ni Carlo Miguel Perez sa comments, sabi niya nabanggit din ni James ng Cool Pals kung bakit ayaw niya magkaanak dahil natatakot din siya kasi may lahi sila. Hindi ko alam kung totoong nabanggit ni James 'yan, pero eto sabi niya nabanggit nga. Pero parang oo yata, parang nabanggit yata niya 'yan. Pero yun nga, pero sila pa din. Hindi Hmm. naman sila naghiwalay or anything. Pero who are we to say kung anong gagawin ni girl, 'di ba? So, um, wala Eto, tayong ano wala diyan, tayong say diyan. wala tayong say diyan, eh. Ano lang tayo, mga nakiki-opinyon lang naman tayo dito sa, ginawa ni babae. Pero ito, yung ma balik tayo dun sa ano, dun sa let's take a deep dive dun sa genetic, screening. Kasi ang magiging ano diyan, magiging question ba na parang, "Oh, sige mag-ano tayo, mag-genetic screening tayo para makita yung magiging future ng bata." Kasi ang hirap nun, let's say sabihin natin na, okay yung magiging anak natin ay may tsansang magkaroon ng heart failure. So, parang hindi ko alam kung mas nakabuti kasi ngayon naiisip ko na hindi ko alam kung mas nakakabuti ba yun kasi ang dami magba-branch out yan sa ano, ng mas madaming conversation. Especially especially if yung isa sa mga magjowa or mag-asawa, gusto magkaanak na baka mamaya, gusto nila isugal, ayun, mamaya gusto pala nila isugal. Pero yun nga, kagaya ng sabi mo, 'di ba, puwede kang Genetic yung screening. genetic screening. Kasi alam ko Oo. dati merong sinasabi yan, na yung depende daw kung magka-match yung dugo ninyo. Tapos dun lang Ah, kayo, yung iba gano'n nagpapa-test bago oo. mag-decide na magkakaanak. Hmm, Or yung iba hindi magkaanak kasi may incompatibility pagdating sa dugo. oo. Yung Hindi naman sila baog or anything, wala silang problema, pero hindi lang compatible yung dugo nila. yung inaatake yung ano, yung sperm ng Oo, antibody. yung inaatake nung antibody nung babae yung sperm nung lalaki. Oo. So, may mga gano'n, eh. So, um, ang hirap lang nung ano, para kasing, sa'kin kasi ito yung masabi ko lang din dito, kailangan lang ano, alam mo naman may risk, kahit saan naman 'yan may risk, Hmm, Kung talagang kahit eto si girl, sabihin mong nagkaroon siya ng ibang boyfriend, tapos walang lahi o wala siyang nakita na may ano, meron pa ring chance na magkaroon siya ng anak na ano. Kung meron kang gano'n na fear, ano, hindi ka na dapat nag-aanak. Kasi parang ano lang 'yan, it's either ano, parang binubunot mo lang din 'yan, na hindi hindi wala kang kasiguraduhan, And o sige sabihin mo na ring nagkaanak siya ng normal, walang ano, hindi autistic or walang ni hmm. special. Pero lumaki naman na ano, na, um Lumaking ano, anong adjective 'yan? Anong adjective yung sasabihin mo? hindi, lumaki naman na kriminal. 'Di ba Kriminal, naging problema oo. mo rin 'yan, 'di ba? Utak kriminal, oo. So Hmm. parang minsan lumaki naman parang biglang nagkaroon naman ng,
Hindi mo masasabi, lahat 'yan risk, eh. So, Oo. tingin ko lang yung si babae dito, yung ano dito, yung nag-post na 'yan dun sa Reddit, parang sobrang gusto niya, siguradong-sigurado. Yung napakasigurista niya na pagka hindi tumugma dun sa kung ano niyang gusto niyang plano, ay hindi na, out na ako diyan. Kasi hindi tayo 100% sure. Parang ang hirap niyang kausap, parang gano'n, na parang gusto niya laging panalo lang siya. Wala Eh, sa buhay nagi-guilty hindi ako ka pa dun, laging panalo, eh. Ano 'no? nagi-guilty ako nagi-guilty ako dun, Tristan, Gago 'tong Kasi si gano'n ba yung thinking mo, Ingo, na gusto mo panalong-panalo lahat ano? hindi naman, ay planadong-planado lang. Gusto ko yung Hmm, planado kasi nung even before pa ako ikasal, tinitignan ko na yung kung magkano yung tuition fee. Tuition fee 'to ng college, hindi 'to hmm. grade school, college Tangina kagad. grabe na yung pagpaplano mo. Oo, kasi Hindi mo pinaghahandaan ko na parang, puta, ganito yung kailangan kong ipunin sa bawat taon para pasok yung anak ko sa decent na na eskuwelahan na yup. Ayun, may iba pa lang plano. So, nagkatotoo yung Yung tuition. ibabayad kong tuition fee. Kasi yung tuition fee na binabayad ko ngayon or yung kasama yung therapy, para ako nagpapapasok ng college, yup. Pero yun nga, Ingo, eh. So, ganito nga, oh, planado lahat. Hindi talaga siya uubra, eh. Oo, Kasi hindi ako, talaga eto nung nagbubuntis pa lang yung misis ko, pareho kami naiisip namin, "Pucha, paano kaya kung ano, kung may Down syndrome? Papaano kaya 'pag lumabas 'to, may special needs?" Naisip mm. namin yung pareho, pero hindi namin pinag-uusapan. As in, Ah, pero nung lumabas na tapos nung okey na, o kunyari naisip namin, paano kung lumabas 'to yung no limbs, ano 'no? yung walang limbs, yung Ah, katawan lang tapos 'di ba, tas ulo. So, parang yun yung ano, mga gano'n yung naiisip ako, yung mga gano'n ang naiisip ko, na hindi ko yun sinasabi sa misis ko kasi alam ko ma-anxiety rin siya nun, eh. Tapos oo, yun oo. pala, nung pagkapanganak na nung bata, sinabi rin sa'kin ni Luis yun na parang, "Grabe nung nagbubuntis pa lang ako hindi ko lang sa'yo sinasabi pero na-anxiety ako baka paglabas may diperensiya, may ganito, may Mm. ganyan, bla, 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 bla." So, ano, hindi kami wala, pero ang kinaiba ko naman, Igo, nung nagbubuntis wala akong naisip ko yung gano'n na baka ganito, baka ganito, baka ganito. Pero wala akong plano pagka yun yung nangyari. As in, ang nasa isip ko, um, I'll deal with it pagka nandiyan na. Oo, Let's cross the bridge when we get there. And same naman din nung ano, eh, yung sa mga aral, yung sa school. Wala akong oo. naisip na yun nga, Igo, wala akong plano. As in, wala. Na parang ako naisip ko pagka nandiyan na 'yan, alam ko na yung gagawin diyan. Mm. Kasi yung throughout the journey din naman kasi, um, nag-iiba-iba 'yan, eh, nagsasanga-sanga 'yan, eh. Kumbaga parang si Doctor Strange nga 'di ba, yung nakikita yung iba-ibang mga future. Oo, may 16,000 o Oo, kasi 1,000,000 oo, possibilities. hindi mo siya kayang planuhin lahat, eh. Kasi mapaplano mo siya pagka nandiyan na siya sa harapan mo. Oo. And feeling ko may mga ibang tao na, kaya nagkakaroon ng anxiety kasi merong gano'n na ano, eh, meron silang na expectations na Hmm. ito, kunyari ito 20 years ako dito sa kumpanyang 'to. Ta's pagka hindi nangyari na 20 years siya sa kumpanya na 'to, marami siyang iisipin na parang, "Grabe, anong ginawa ko? Bakit hindi nangyari yung pinaplano ko?" Na minsan Oo. hindi naman ikaw yung may problema, hindi ikaw yung may kasalanan, eh. Nangyari lang talaga siya na gano'n, na wala kang ginawa, wala kang ano, and ang kailangan mo lang talaga is to just deal with it 'pag nasa harapan mo na siya. Hmm. Minsan kasi inevitable 'yan na mangyari. Kahit anong gawin mo mangyayari at mangyayari siya, eh. Parang yung sa pelikula lang nung sa The Flash, puro superhero na. Yung sa The Flash, 'di ba namatay sila dun, eh, sa lahat. Ta's ginagawa niya babalik ulit siya sa time, tatakbo ulit siya.
babalik siya sa time, baka mali yung ginawa ko. Babalik siya, se-save niya si Batman, se-save niya si Supergirl, Hmm. pero yung ending gano'n pa rin. Hanggang siya mismo nasiraan na siya ng ulo. Dahil inisip niya, "Ano yung ginawa kong mali? Nakita ko na lahat ng possibility pero gano'n pa rin yung ending. Ang kailangan lang tanggapin lang natin na gano'n yung naging ending and Teka work lang, through it." bago Ay tayo sorry, mag-proceed sa naiba topic, tayo. anong Flash 'yan? Flash na cartoon o yung Flash na Hindi, live yung action? movie, yung Flash Ay, na movie? live action, oo. Hindi ko pa kasi napapanood yung ano, eh. Akala ko Kapag Flashpoint yung ano, eh, hindi yung Flashpoint. Pero yun, yung The Flash na hindi siya kumita, napanood ko yun, eh, yun yung nangyari. Kaya nagkaroon ng parang masamang Flash na sumama siya sa dulo kasi naano siya, eh, nasiraan siya ng ulo dahil nga parang, "Ginawa ko lahat, eh, bakit ano, ba't gano'n pa rin yung hindi result? gano'n pa rin yung resulta? Oo. Lahat inayos ko." Pero may mga bagay lang talaga na inevitable mangyari and kailangan lang harapin lang natin. Pero yun nga, Mm. medyo naiiba na shi-shift tayo ng topic kasi medyo nanggigigil ako dito sa yung babae kasi pero parang medyo ano lang, eh, sobrang sigurista lang niya. Hmm. Kahit sino pa yung maging boyfriend niya puwede silang magkaanak ng autistic, eh. Meron pa ring ilang percent ba yung chance, in a normal ano. Kapag may ano, alam ko nasa basta kung sibling, yung potential chance na magkaroon ng, let's say autism, mga 30%. 30%. Kaya si Sven kapag magkaroon kami ng anak ulit nung ex-wife ko, 30%. Kaya pala Which ginagawa mo sa iba-iba na lang yung nanay. oo, ta's magpapabaril na lang ako sa pulis, 'yan. Tangina, wala ako sa ibang hindi sabi ko ibang nanay, kaya pala mga ibang nanay na yung ano mo, eh. Oo, kaya yung mga ibang nanay sa ibang tatay na lang sila, gano'n. Pero eto, pero balik na din sa topic na yun, ang siguro isa sa mga missed opportunity nung girl is bringing up kasi kaagad yung ano, eh, yung fear, yung cause ng anxiety, which is magkaroon ng, yun nga, magkaroon ng anak na may special needs. Nakalimutan nila na parang, "Teka, may partner ko pala 'to sa buhay. So, dapat pag-usapan muna namin 'to before anything else, na dapat kailangan kailangang magtulungan kami, especially um, those things na na nakakatakot or yung parang mahirap yung desisyon, yung mga hard decisions in life, dapat pag-usapan namin yun. Oo, Tapos team dapat kayo, eh. team, may shared responsibility yung ano, eh, mag-partner, eh, mag-asawa, mag-jowa, eh. Kasi hindi naman natin nakita dun sa kasi parang post lang 'to, tinanong lang, "Anong take natin dito?" Sabi Oo. kasi parang nangyari yata nakipag-break na lang yata si babae ta's sinabi niya, "Eh, kasi may mga genetic differences, natatakot ako, baka magkaanak tayo ng autistic, ganito, ganito." Eh, nagpakasal naman talaga kayo, nagpakasal ba kayo to reproduce o I mean magpapakasal kayo na maging mag-asawa para magsama habang buhay dahil Hmm. sabi mo mahal mo naman siya? O nagpapakasal ka kasi gusto mong magkalat ng lahi? Kasi yun muna yung unang tanong, eh. Gusto mo ba Ano yung magkaanak purpose? o ano Oo. bang purpose ninyo? Gusto mo ba magkaanak o gusto mo lang na i-seal na yung deal na mag-asawa tayo? Pero in a normal Filipino setting kasi, laging ang pressure diyan, "O ba't wala pa kayong anak? Hindi ba kayo mag-aanak? 'Pag nag-anak kayo, o dagdagan pa ninyo. 'Pag nagkaanak kayo lalaki, o dapat may isa pa babae." Palaging gano'n, eh. Pero nasa sa inyo kasi 'yun kung ano, eh, kung ano bang purpose ninyo, ba't kayo magpapakasal? Puwede may mga ibang couple masaya naman sila ng sila lang, eh. Hmm. Hindi naman porket wala kayong anak hindi kayo masaya, eh. Oo, tama. Minsan nga mas Pero masaya ito nga 'pag wala kayong anak. Eto na naman, may magsasabi naman sa'kin dito, "Naku pakinggan 'pag ano, dapat marinig 'yan ng mga anak mo, Tristan." Hindi, alam nila 'yun. Sinasabi ko naman sa kanila 'yun na mas makakatipid kung walang mga bata. Pero nandiyan na 'yan, eh. Masaya naman ako na nandiyan yung mga anak ko, eh. Pero 'yun nga,
Lagi ko rin sinasabi sa misis ko, "Grabe 'no, 'pag nag-grocery tayo 'no, kung tayong dalawa lang 'no, dami nating pera. Kaso may mga anak tayo, eh." Sasabihin sa'kin nito ni Luis, "Grabe ka, masaya naman yung mga may anak, ganito, ganito." So, totoo naman masaya naman yung may anak, pero may mga ibang couples na masaya rin na sila lang. Oo, kung ano lang magwo-work sa inyo as a Mm. couple, whether childless or with child, pero cashless, 'yun. Pero ito, i-fast forward natin yung ano, i-fast forward natin yung usapan sa tingin ko closing reflection natin. Mm. Siguro itong ano, 'tong episode na 'to is nagpapakita lang na na nagtagumpay yung fear versus love. Yung fear Totoo. out of yung possibility na magkaroon ng, birth defect or special needs yung anak. Tsaka yung ano pa, isa pa dito, ang isa pang pinapakita nitong ano, yung responsibility versus yung readiness. Parang nagtatalo Oo, dito, eh, na parang, "Kaya ko ba? Magiging mm. responsable ba ako? Kaya ko ba?" Oh, pero ano, kasi parang magkaiba yung responsibility sa readiness, eh. Yung readiness parang ano, parang ayun, handa ka. Yung responsibility, yung act mismo to execute yung ano, Oo, tama. yung yun yung need kung ano yung kailangan Mm. mong i-execute kaagad, eh. At siguro yung lastly diyan would be yung ano, insecurity versus partnership. Kasi kung pupuntahan nila yung subreddit natin na r/tatayhood podcast, malalaman niyo na long distance relationship pala sila, yung mag-jowa. Oo, So, LDR sila. parang oo, parang somehow hindi na ano, hindi na, hindi na build siguro yung security or feeling secure nung guy at hindi din na build yung sense of partnership ni girl. Kaya madali din sila bumitaw. Tsaka yun nga, minsan hindi naman din siguro enough yung love, kung hindi naman kayang sabayan yung mental and emotional maturity ng isa't isa. Gawin natin si Tristan Ting, isang host ng Bonichi Mates. Kung gusto niyo pala kaming suportahan directly, punta lang kayo sa patreon.com/popup Patreon, Patreon. Yon. 'yan. At Nandito dahil 'yan diyan nasa magbasa ano sige magbasa na tayo ng comments. tayo nakabukas na ba sa'yo, Bukas na ba Tristan sa'yo? Ting? Bukas na sa'kin. So ito, si Marv Kapuyan, galing lang 'to ng Gold Coast. Sabi niya, Teka lang, anong "Pers, episode 'to? Anong episode? episode 152, Dear Papa, mukhang maasim mong girlfriend." Yan. Sabi ni Marv ka po yan, ang haba ng sinabi ni Marv, Oo, tangina ba't ko pa ba binasa 'to? So, sinabi naman ni Jomar Estuesta lang niya, "Di ako first. Gusto ko lang insight niyo sa girl ninyo na si girl ang mali kasi nagche-check siya sa cellphone tapos hindi matanggap ang nakita. Kasalanan rin ni girl kasi di siya naman sasabihan ng mukhang maasim kung hindi totoo na mukhang maasim. Baka simpleng makeup lang, wala pa. Napaka-toxic ng ginawa ni girl." Oo nga, kasalanan ni girl. At isa sa mga tumatapos ng episode ng ako ang isa sa mga tumatapos ng episode ng Tatayhood ko ni Chimates at iba pa. Yun, maraming salamat Jomar Estuesta. Okey. Ito si Mike Miranda, "Kidding aside sa comment sa Facebook Live niyo, puwede din puwede din kasi na iba yung magiging reaction ni boyfriend niya kung andun siya sa harapan na sinabihan ng maasim ng mama niya. Puwedeng pinalampas lang niya yung chat ng mama niya since ano nga ba, teka, since private conversation naman nila yon at wala namang sense na kokontrahin pa niya mama niya. Second, try to reflect kasi puwedeng may nakita ang mama ni boyfriend mo sa'yo, hindi nagustuhan para sabihan ka ng gano'n." Oo nga, tama. Oo nga.
To sabi ni Carlo Miguel, baka naman kasi ito si Colleen puro pabili at ng pabili sa boyfriend at nakakita ng nanay niya na sobra na mukhang peperahan ang anak niya. Ang nanay naman hindi basta-basta nagsasabi ng negative things. Oops, negative things ng walang dahilan. Baka naman na kay ate girl ang problema. Oo nga, tama yan, Carlo Miguel, na long hair sa profile pic. Ito, si G. Magnus. Alam niyo kung sino mali, yung dalawang host. Bakit ina-accept ang mga letter sender na, hindi na ito pang-tatay? Grabe ka naman, nag-e-expand nga kami ng topic, G. Magnus, para naman may iba, para may mga iba namang makinig. Oo. Ito, sabi ni Zuniga Fam, kasalanan ni girl, pakilamera pakilamera sa phone ng boyfriend niya. Kasalanan ni Ermats ng boyfriend. Under no reason would warrant them to speak ill towards another person. It tricks of insecurity sa jowa ng anak niya, taking this from experience. Si boyfriend naman, know when you should allow these things to happen. Pagtanggol mo naman, boy, para kay girlfriend, alam mo na type of person na pakikisamahan mo kung magkatuluyan kayo. Hindi magbabago ang nanay ng jowa mo para sa'yo. All caps. Yun. Tama Mismo. yan, Zunika Fam. Ito, si Nard Binya, si Kim Binya of Miami, Florida. Sign na yan na maghiwalay na kayo. Sign of insecurity ang nagbubukas ka ng phone ng jowa, plus red flag ang ganyan asta ng airmats. You deserve better. Malay mo, baka si Masa pala ang para sa'yo. Oh, makinig ka, Colleen, sa Konichi Oo, Mates. makinig ka ng Konichi Mates, Sabi Colleen. sabi ni JCR78, bakit nyo ba minamasama nyo? Bite ba kasi minamasama nyo comments? Challenge nyo sa sarili nyo na itaas ang level of podcast nyo. Gawing namang worth ng time namin at time nyo sa pagpa-podcast nyo kaysa sa petty childish stupidong content tulad ng body odor. Kung di nyo matake kritisismo, i-private nyo podcast nyo, kayong dalawa lang ang makinig sa isa't isa. Ewan ko kung matapos nyo pakinggan sarili nyo. As always, sa susunod na upload mga papa, malay mo ba talagang may room for growth at may potential? Oy, maraming salamat JCR. Okay, Pero kasi thank you, nakakatawa naman kasi JCR78. pag-usapan ng body odor eh. Oo, tsaka pina-public talaga namin yung mga comments kasi gusto namin yan makita. So, mag-comment ka lang ng mag-comment para ano, para Para masaya. mataas yung engagement. Oo, Maraming tsaka salamat. tapusin mo palagi kahit na napaka hindi worth it ng time and petty and childish 'to, tinatapos mo pa rin talaga yung Oo, mga episode namin. basahin mo na kay Salamat. Louie, Tristan. Birthday mo, Tristan, So birthday ito, mo. Louie, mali pala kayo, eh. Sabi nung isa diyan, sakto 'to, Tangina si Louie sinasagot niya, "Ba't kasi nakikialam ng phone? Wala sa messages yan, nasa algorithm yan ng SOCMED niya. Ang payo ko lang sa'yo, lutuan mo ng pagkain nanay mo, dalhan mo ng sinigang, sabihin mo mas maasim sa'yo yan. Kidding aside, 'wag kang umamin kay jowa, away yan for sure. Mas maganda wala silang alam, jumab ka na lang ng 'wag kang ma-hurt." Ano, "Jumab ka na lang, 'wag kang ma-hurt." Ganyan ang talaga ang pakilamere. Gago. Talagang pinanindigan talaga na kasalanan ng babae, no? Ito, sabi ni Mighty Mark, ako po tinatapos ko lahat ng episode. Si McCoy, pare, pwede bang nyo i-guess dito kung wala silang issue ni Ingo. Tapos, okay lang siguro yung topic ng husband na gusto magkaroon ng anak pero may challenges. Magkaroon sila ng asawa. Salamat. Nag-reply ako dyan. Sabi ko may unreleased episode pero paywall sa Patreon. Eto si Mags, ayaw ko na mag-comment diyan. Pero ito si Mags85, baka naman mahaba baba nung girl tapos laging nakasuot ng green na damit. Mukha Putang na. siyang isaw na mangga. Ano yung cosplay? Nag-cosplay ng mangga. Ito yung last. Sabi ni Architect. Another POV. Tignan din ni ate yung ugali ng family ng jowa niya. Meron mga pamilya na puro kalokohan lang. Yung sinasabi ng mother niya ay para asalin lang yung anak niya at hindi
talaga insulto yung si Colleen. And yes, kung maghinala si ate na ibang babae, jowa niya, yun dapat ang hinahanap niya at hindi nagbabasa ng iba pang message na nakita niya. Dalawang chicken, chicken, chicken. Ayun. Mismo, At tama. two chicks. Ayun, maraming salamat sa mga nag-post, nag-post sa atin, um, sabi ko sana SharePoint sa ating Spotify. Sorry, sa Spotify at salamat din pala sa mga dumalo sa ating live recording na sila Trisha Ma Luis Santos, sila Zuniga Ramos. Neil. Ramos ba 'yon? Luis Ramos, si Zuniga Neil Zuniga, um, si Julius, si Jeremiah, si Carlo Miguel Perez Nacario, si Jamie Maltz Karaan. Kano-ano ni James 'to? Ewan Anyway, ko kung kaano-ano ni James Karaan 'to. Baka kapatid ni James Karaan. si Jamie Karaan, eh. Jamie Karaan tapos James si James. Karaan. Si Daniel Santos, si JJ, si Lance Leland Canlas. Sino pa ba? Ayun, dami, Yun lang. Uy, maraming salamat mga Thank papa. you, thank you. Salamat mga papa.